Dahil nga sa sunod-sunod na may namamatay na mga OFW sa bansang Kuwait, kasama na dyan ang kamakailan lang na namatay na OFW dahil sa suffocation, ay sinusulong ngayon ang deployment ban para sa mga baguhang OFW sa nasabing bansa. Kayo guys, payag ba kayo dito? Dahil sa magkasunod na pagpatay sa 2 Pinay workers sa Kuwait, naungkat sa Senado ang muling pagpapatupad ng deployment ban doon. Sang-ayon dyan ang Foreign Affairs Department dahil sa kakulangan ng mano ng polisiya para protektahan ang mga OFW. Nakatutok si Maki Pulido. Sa bakura ng isang Kuwaiti family na tagpuan ang bangkay ng OFW na si Daphne Nakalaban. Hindi naman nakahinga hanggang mamatay si Jenny Alvarado dahil sa usok mula sa coal stove habang nasa loob ng isang kwartong walang bintana. Ilan lang sila sa mga kaso ng mga OFW na namatay sa Kuwait. Sa Senate hearing, ikinwento ng mga anak ni Jenny Alvarado ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Dahil paulit-ulit pa rin ang kaso ng mga pang-aabuso sa Kuwait, ipinanukala ni Senator Raffy Tulfo ang muling pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay. Nagpatupad na ng deployment ban noong 2018 matapos matagpuan ang bangkay ni Joanna De Mafelis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Nagbunga ito ng isang bilateral agreement na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Pero hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Nang matagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait noong 2023, tinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw ito hanggang sa ngayon. Pabor ang Department of Foreign Affairs sa panukalang pagbabalik ng deployment ban, mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na pulisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Ang masasabi ko lang dito na dapat kapag nagdesisyon ang ating gobyerno ay dapat wag urong sulong. Marami na ring mga OFW ang pabor na magkaroon ng deployment ban sa bansang Kuwait dahil nga sa sunod-sunod na may namamatay sa nasabing bansa. Dahil guys, kapag urong sulong ang bansa natin or ang desisyon nila, kapag nalaman naman ito ng bansang Kuwait, ay baka unahan pa sila dahil ang Kuwait kapag nagdesisyon ay may isang salita at napapatupad agad. Sumamaraw ang loob ng gobyerno ng Kuwait sa ipinatupad na deployment ban ng Pilipinas. Yan daw ang dahilan kaya sinuspindi nila ang entry visa ng mga Pilipino. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Mismo ang Department of Foreign Affairs nabulaga raw sa biglang desisyon ng Kuwaiti Ministry of Interior na suspindihin ang lahat ng klase ng visa ng mga Pinoy na unang beses papasok sa kanilang bansa. Kinumpirma ng DFA na nakatanggap na sila ng abiso mula sa Kuwaiti government kaugnay ng visa suspension. Hindi mo napapayagan ng sino mang Pilipino na first time papasok sa Kuwait para magtrabaho, mamasyal, mag-aral o kahit anong business trip. Tanging mga Pinoy na may residence visa o ikama at Kuwait Civil ID lamang ang papayagan. Base sa naunang lumabas na report sa Kuwait, pangunahing dahilan daw ng visa suspension ay ang paglabag ng Pilipinas sa labor agreement para sa household workers. Yung Kuwaitis, sumamaloob nila na ginagawa ng Philippine government, tayo mismong gumagawa ng police action, nagre-rescue ng ating mga kababayan, tapos lumabas pa sa video, no? Kunyari, tatawag tayo sa Foreign Placement Agency kung may problema ang Pilipino,
sa amo niya, tatawagin natin yung agency niya doon na ayusin nyo, kontakin nyo yung employer. Hindi raw dapat natin ginagawa yun. Isa pa raw sa malaking issue sa Kuwaiti government ay ang pagkakaroon ng Filipino shelter sa Kuwait para sa mga runaway household workers o yung mga OFW na tumakas sa kanilang amo. Pero dinipensahan niya ng DFA. Responsibilidad po ng Philippine government at nasa batas natin yan sa RA 8042 na kailangan may shelter or may center for the Filipinos kung saan maraming Pilipino. Hindi talaga natin pwedeng ilabag yung sarili nating regulations. Hindi pwedeng isara yung ating shelter. Aabot sa halos 300,000 ang bilang ng mga documented Filipinos na nanatili at naghahanap buhay sa bansang Kuwait. Nasa 70% niyan ang nagtatrabaho doon bilang mga domestic helpers. Kaya naman tingin ng DFA, malaki ang pangangailangan ng bansang Kuwait pagdating sa mga Pilipino na household workers. Pebrero nitong taon nang suspindihin ng pamahalaan ang pagde-deploy ng mga Filipino domestic workers sa Kuwait matapos ang karumal-dumal na sinapit ng OFW na si Julie Biranara. Kaya tingin ng DFA, diplomatic pressure ang biglang pagpapatupad ng visa suspension ng Kuwait. Alam na natin, hindi nila sinabi, pero ibig nila sabihin, gusto nila na i-lift natin yung suspension ng household workers. We also have to stand firm. Kasi first and foremost is our workers. Hindi sila commodity na basta lang ine-export natin. They are Filipino citizens who should be given maximum protection. At kung hindi natin natitiyak na tama yung mga condition for household workers doon, alright, hindi dapat magpadala. Nakatakda naman makipagpulong ang DFA sa counterpart agency nito sa Kuwait para masolusyonan ang problema. Tinitignan lamang kung magagawa ito bago o matapos ang eleksyon sa Kuwait sa June 6. Yes, of course, we'll have to sit down and talk with them kasi they are still a friendly country with us. Kung may issues man tayo tungkol sa laborers natin, we'll have to sit down with them. Pero hindi ibig sabihin na basta lang bibigay tayo na hindi pa tayo satisfied na fully protected na ating mga kababayan at may hustisya na halimbawa si Ms. Ranara at yung mga iba. Ang Department of Migrant Workers o DMW nakikipag-ugnayan din daw sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Gayon din sa mga recruitment agency sa bansa at sa iba pang apektado ng visa suspension sa Kuwait. Panawagan ng DMW sa mga apektadong OFW direktang makipag-ugnayan sa kanilang ahensya sa pamamagitan ng National Reintegration Center for OFWs sa mga hotlines na makikita sa inyong screen.